Maawa sila sa mga anak nila at sa mga kabataan na sinasabing pag-asa ng bayan. Thank you Lord, lumabas na rin ang buong katotohanan kung gaano kawalang hiya ang gobyernong ito at paano nila niloloko ang sambayan ng Pilipino, tapos ang mga ginigipit nila ay ang mga walang kasalanan. Thank you Lord. Tama yung ginawa mo Zaldico, kasi ikaw ang dinidiin nila. Gusto nila ikaw lang ang managot, na sila naman ang pasimuno talaga. Alam ng taong bayan na ang magpinsan na yan ang pasimuno ng korupsyon. Pag tumistigo, magiging magaan ang hatol sa iyo. Ngayon malinaw na kung bakit ang gulo-gulo na ng mga hearing at investigasyon nila. Cover up lahat para pagtakpan ang totoong mastermind. Kung nakinig lang tayo lahat kay Vice President Sara noon, mas maaga pa natin na naagapan ng korupsyon. Di na kinaya ng kanyang kalooban ng katotohanan. Tama ang mga ginagawa ni Zaldico. Ibinunyag mo ang nangyari talaga sa budget ng Pilipinas. Ngayon alam na nating lahat ang totoong nangyari. Di ka nagkamali na ibinunyag ang totoo. Tama yan ang ginawa nyo, at least nakatulong ka sa investigasyon. Kaya di na kami naniniwala na walang pinuno sa nakawan sa pagdanakaw. Kaya salamat Zaldico, good job. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Senator Amy Marcos. Bago-bago pa, 25 minutes ago. Sabi niya, nahiya na si Zaldico ba? Yung iba, mahiya naman kayo. May patama itong si Manang Amy. Sino ba yung nagsabi? Sa SONA, mahiya naman kayo. Ngayon, nagsalita si Zaldico. Inutosan lang pala siya. Inutosan siya ni PBBM. Ito ang pasabog ni Zaldico. Presidente nag-utos sa kanya na mag-insert ng 100 billion sa budget ng 2025. Kaya ito na. Nagsalita si Manang Amy, mahiya naman kayo. Tingnan natin, people who reacted. 16,000 people who reacted. 9,400 tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, si Senator Amy ba o yung sinabihan niya ng maya naman kayo. 5,700 nag-like, 1,200 ang nag-love. Okay. Roy Nagwanson, unang nag-comment, sister, kapatid mo, mawalang hiya. Grabe. Bakile Doraldo, kapatid mo naman at pinsan ang walang hiya eh. Siyempre, Inday Mori, yung kapatid nyo po, kaya manan, kailan? Poncio Pilato, Auntie Claire to the rescue. Wala pa akong namomonitor na sagot ni Auntie Claire. Niisip ko paano niya ito poproteksyon na ng kanyang amo. JC Gutierrez, pakitag na lang po si Brad and Kaz, cousin mo. Para mabasa nila. Chrissy Yu, history repeat itself ito. Grabe. Nice. Don't forget the brown letter bag. Yan ang yung pasabog ni Zaldico sa kanyang video testimony. Sa Singapore daw sila. Sabi daw ni PBBM, kalimutan ng lahat, wag lang yung brown leather bag. Ano kayang karga ng brown leather bag? Annalyn Santos, pa-birthday sa iyo Manang. Ay nako. John Ray Pakalunang, insan, dapat mahiya ka na rin. Mahiya ka din. In fairness kay Senator Amy ha. Sis Doy. Malas lang niya at Marcos ya. Malas lang niya at kapatid niyang presidente. Malas lang niya dahil pinsan niyang dating speaker. But in fairness to me, siya ang matinong Marcos. Para sa akin ha, kanya-kanya tayong siya ang matinong Marcos dahil talagang ipinaglaban niya kung ano ang tama. Lalo na ang suporta niya sa ating minamahal na Tatay Digong. Hindi po matatawaran yung ginawa niya. Yung kanyang Blue Ribbon, yung Foreign Relations Committee hearing niya noon. Sinampan niya kaso sina Remulla, yung group effort. Tapos yung suporta niya kay BP Sara up to now. Kaya may tiwala si BP Sara kay Manang Amy. So, mahiya naman kayo. Nakikita ko lang ito ha. Todo deny na naman ang Malacanang nito, Auntie Claire, but depende na sa taong bayan. Ako, it makes sense yung sinasabi ni Zaldico. Naniniwala ko, and I believe maraming naniniwala. Kaya itong si Senator Amy, hindi man siya magpo-post ng ganito kung hindi siya naniniwala. Nahiya na si Zaldico. Ibig sabihin, mabuti pa si Zaldico at may konsensya, nagsabi na siya kung ano ang totoo. Kayo, anong gagawin nyo? So,
napaka-exciting po ang mga pangyayaring ito. Hindi ko inaasahan na itong timing ni Saldico ang nakakabilib eh. Nakikita ko beforehand na pag naipit itong si Saldico magsasalita. But itong timing niya ngayon, isinabay niya sa Blue Ribbon Committee hearing ni Lacson. Kaya tingnan nyo, halos wala nang, hindi na pinag-uusapan yung Blue Ribbon Committee hearing ni Lacson. Natabunan na eh. Ito na ang issue ngayon. Kunwari lang yung abogado na wala, lumagatin, mga ganun-ganun lang. Yung pala, isasabay, itong kanyang pagsasalita, isasabay sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, a few days, 2 days, before yung malakihang rally ng iglesia. So, anong ibig sabihin yan? Kung sa ano pa, parang gasolina. Na lalong magliliyab ang galit ng taong bayan. Kahit ano pa ang deny ng Malacanang, I tell you. Kasi kung nasa Metro Manila lang ako, buong pamilya ko, dadalhin ko doon sa rally. Buong pamilya ko, pati mga apo ko. Para ipakita lang yung galit, ipakita yung pagkadismaya. Kung ano-ano ang sinasabi nila, anong paliwanag, ano-anong ICI, yun pala, boom. Kaya tama yung sabi ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba. Ito na ngayon. Ang inutusan nilang Saldico, nagsalita na. 100 billion. Kini-question nila, 125 million na confidential funds ni BP Sara. Ang kalahati doon, clear na, yun lang around 70 million plus lang ang may notice of allowance. Yun, ang ilang inano na magnanakaw. Ito ngayon. Ano ngayon? Sige. Nag-aalala lang ako sa kalagayan ngayon ni Mr. Saldico. Talagang igugurgur siya, itutumba siya pag nalingat sa security. At I don't know kung siguro alam na rin ni Saldico na palaban na siya kasi lahat ng ebidensya, sasampahan na siya ng kaso. Kung anong gagawin, we'll take care of you. Ganun daw ang promise ni Martin Romualdez sa kanya eh. Ito pala, gagawin siyang poster boy, anti-corruption drive ng Marcos administration. O di, salamat Mr. Saldico at nagsalita ka na. Ako, and I believe maraming taong bayan, hindi ako masyadong nagsisend ng mga videos, but itong kay Saldico sinend ko sa mga kaibigan ko at maraming nagpapasalamat. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Pinuri niya si Saldico at ang kanyang abogado. Sabi niya, ang galing ng lawyer ni Saldico, kunwari wala siyang alam at nilalaro-laro niya lang ang usual script. Akala po natin magsasalita siya as VIP witness at idadamay niya lang mga senador na di alay ng administrasyon. Yun pala, isang araw bago ang malaking rally, boom! So, viral na po ngayon yung pagsasalita ni dating Representative Saldico. Nasabi niya, inutusan lang ako. Napakaliwanag yung kanyang pagpapahayag sa nangyari. Ako, naniniwala ako and I'm very sure ang palasyo, Anticlair, sasabing sinungaling yan, hindi yan totoo. But ako, naniniwala ako. Hindi magagawa yun ni Saldico na siya lang. Sabi niya, inutusan siya. Una, tumawag sa kanya si Secretary Pangandaman ng DBM na magsingit ng 100 billion doon sa budget ng 2025. This was last year. So, ang ginawa ni Saldico, chinek up niya, kinounter-check, totoo. Nagpaalam siya kay dating Speaker Romualdez. Ang sabi niya, kung ano ang gusto ng hari, yun ang matutupad. So, yun. Ginawa lang ni Saldico yung kanyang trabaho as chairman ng Committee on Appropriation, singit-singit. Kaya pala nagkaroon ng mga blank items sa PICAM. Kaya, ang galing, sabi pinuna ni Saldico, si BBM, sabi niya nga, bakit sabi niyang mangled beyond description ang budget? Silang nag-utos sa akin, nasingitan ko. So, ginawa ko lang yung utos nila. So, ngayon, gusto nila akong patayin. So, delikado, nanganganib ang buhay ni Saldico ngayon. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Wow. John Kiban, sabi niya, Anticlair is now feeling depressed. I just don't know kung paano ang denial ni Anticlair. Sabi niya, sinungaling yan, hindi totoo. Ali Rani, that explains why hindi siya pinalabas sa hearing through Zoom dahil hindi naka-align sa government ang sasabihin niya. Sabi pa nila, Pinky, mag-Zoom si Saldico. So, natabunan ngayon ang hearing sa Blue Ribbon.
timing ang pagpapalabas ni Saldico. Ang galing. Galing talaga. Talagang plinano nila ito. Sinadya nila na ilabas ang statement ni Saldico isabay sa Blue Ribbon Committee hearing at saka ilang araw lang, 2 days, bago yung malaking rally ng Iglesia ni Cristo. Nako, nagpupuyos ang galit ng taong bayan ngayon, mag-attend ng rally. Jeffrey Pastor, sabi niya, natunugan niyang patatahimikin at sa kanya iaatang ang lahat ng sisi na matagal naman na alam ng lahat na imposibleng di alam ng magpinsan. Sakto sa rally na gagawin mula bukas. Once ma-realize ng mga politicians na palubog na talaga ang barkong BBM, sunod-sunod na baliktaran na yan. Very crucial ang military once mapagdesisyonan nila na may betrayal of public trust, ang pamalahan, domino effect na yan. History repeats itself pag nagkataon. Speaking of the military, I don't believe so. Walang gagawin ng military. Yan ang aking opinion lang ha. Tahimik lang yan. Kasi loyal daw sila sa konstitusyon eh. Wala daw silang pakialam sa politika. Although sinasabi nila na galit din sila sa korupsyon, sinasabi nila na hindi sila bulag, pipi at bingi, alam nila ang hinaing ng taong bayan, but my opinion, walang gagawin ang military. Huwag tayong aasa na gagawin. Basta taong bayan na lang ang lalabas, mag-rally. Basta yung peaceful rally lang, walang kaguluhan. Estrelleta Tabar, sabi niya, people power na bago pa nila maipakulong lahat ng against sa kanila. Kiko Maki, from zero to hero agad in an instant si Saldico. Yes. Yes, may kasalanan siya. Kaya lang, kung sa ano, is, sumunod lang siya sa utos eh. Ngayon, ginikipit siya. Sabi nga niya, ginagawa nila kung poster boy laban sa korupsyon. Ay, hindi pwede. Kaya, ako, na-anticipate ko na ito na darating ang panahon, pag maipit si Saldico, magsasalita. And to me, this is an answered prayer. Kasi araw-araw akong nagdarasal. Panginoon, please intervene. Grabe ang korupsyon. Kita mo kung gaano nilalapastangan ng mga government officials ang kaban ng bayan. Please intervene. And to me, itong pagsasalita ni Saldico is an answered prayer. I just don't know what happens next. Ano? Basta, yung gustong mag-attend ng rally, mag-attend lang kayo. Mas lalong may dahilan ang taong bayan ngayon na mag-rally. Pasalamat tayo sa abogado ni Saldico at si Saldico mismo na once and for all nagsalita na siya. And I believe na ngayon, pagkatapos niyang magsalita at mailahit niya sa social media, ang dami na pong nanonood. Nandito ko, pasensya na kayo ha. Medyo maingay, nagpapawasing ako. Itong may-ari ng karwas, kanina pa niya napanood eh. So viral na ito. Lalong babagsak ang ating ekonomiya nito. Lalong babagsak. Lalong mawawalan ng tiwala ang mga mamumuhunan, both local and foreign. So, ano naman kaya ang irason? Fake yan, AI yan. Kita ko, nagsasalita si Saldico doon sa kanyang official Facebook page, sa Facebook. At very, logical, very, it makes sense yung sinasabi niya na sumunod lang siya sa utos. Inutusan lang siya Pangulo at sinasang-ayunan naman ni Speaker Martin Romualdez. Kaya pala sabi ng Pangulo, walang ebidensya laban kay Speaker Martin Romualdez. Cleaner niya kahapon yung pala, ito, pasabog ni Saldico. Sa breaking news po ito, kanina may post si Congressman Barsaga. Sabi niya na nilaglag na ni Saldico, sina BBM at Martin Romualdez, kulong nang magpinsan. Tinignan ko nga, totoo. Sa mismong Facebook page ni Representative Saldico, nagsasalita siya. Sinasabi niya, inutusan lang ako. 100 billion ang ipinasingit ng Pangulo sa budget. Grabe. Part 1 lang ito may part 2 pa. Pakinggan natin si dating Congressman Saldico. Napakulong Bongbong Marcos ni Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects. 100 billion. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago po may labas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para mapahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakiputas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit niyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya.
Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Yon. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Oh. Bumalik ng Pilipinas at manahimik lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA, Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of Yun. as instructed by the President. Oo, naniniwala pa ako sa kanila, kaya hindi ako bumalik. Tumiko ang aking bibig, sumunod ako, pero hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang pagtututas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Yan. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sakmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Wow. At sinabi pa 100 billion. You can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set ko ng meeting si Sakmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin, dating Speaker Martin Romualdez sa Guadalupe, Front Grade 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Calis. During the meeting, binigyan ko ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan ng worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay BBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi ko ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at BBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni BBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sakmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Calis na kung pwede 50 million lang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 million, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng program funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako sa Sakmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik.